Kagaya ng sinabi ko last Sunday, ang message po natin, ang ating katuruan is about Great Commission. Bakit ko sinabi ngayon ng Great Commission means to reach out, to win soul for the kingdom of God. Kapitbahay po namin sila. Sarado kandado din po noon sila sa kanilang panampalataya. Nauna po ang kanyang anak na si Sister Maricel na pumunta, sumunod po ang kanyang pamangkin. Apo na po yan. Hanggang one day, sabi ko pwede dumalaw sa kanila kasi hindi pa na-approach itong pinakananay sa bahay nila. Then lumipat ako, nag-share ako hanggang nagkataon po na nandoon na po bukas ng kanyang puso na nakarinig siya ng share. Hanggang nagpunta na siya dito sa church. Kaya hindi pwede tayong mahiya, matakot, ibahagi ang katotohanan. Dahil wala dapat po tayo ikahiya. Tingnan mo ilan po sila sa kanilang pamilya na nandiyan na po yung panampalataya na naging Christian na po sila. Hanggang kahit sa Canada po yan, nakikinig po siya ng preaching. Lagi po yan updated sa anong turo dito. Lagi siya nakikinig hanggang sinishare niya pa sa kanya mga ka-friendship sa iba-ibang sulok ng mundo. Nakuha niyo po. Kaya dahil po sa kanya, na-reach out din sa Canada siya hanggang yung mga taga-America niya, mga best friend, tumulong din po magbigay para dito sa church natin. Through her life. Hindi siya nahiya, hindi siya natakot, hindi siya, hanggang ngayon, may connection pa rin yung mga tao. Kasi nag-message po sa akin the other day, last night, kahit gabi na, Pastora, salamat, ganito, ganere, ganon. Yung BFF. Mga kaibigan niya, kaklase niya daw po yun noon sa New Jersey ba yata yun. Pero hindi na sila, parang akala mo kilala mo na. Dahil yung part ng kanilang puso tumulong sa atin sa lugar na ito, hindi na po nahihinto. Pag nakita kayo, nung nagsalo-salo dyan, tuwang-tuwa sila. Kasi yung share nating picture, yung mga tao na tumulong dito, natutuwa din sila na may patuloy pa rin tayo sa gawain ng Diyos. Kaya po pinipicturean dahil may mga secret disciple po tayo sa iba-ibang sulok ng lugar. Nakita nila kung may movement pa, may gawalaw pa ang Diyos sa ating kalagitnaan. At tunay nga po, tayo po ang buhay na patutuo, nakarating man siya ng bansang Canada, pero ang puso niya dito pa rin sa church. Amen po ba? Totoo pong Diyos na pinaglingkuran natin sa lugar na ito. Through their lives, tingnan mo at her age, baliwala na yung anuman, basta ang alam niya may Diyos. Amen? Naway ganun din po tayo mga kapatid sa lugar na ito. Encourage one another, lalo na po yung ating mga mahal sa buhay, mga bata man yan, matanda man, mahalaga po may narinig silang ebanghelyo para po sa kanilang kaligtasan. Amen? So sa madaling salita, salamat po sa kanilang awit. Give thanks. Di po ba? Yun po talaga, give thanks with a grateful heart. Ay yung gratitude natin lagi sa Panginoon. Dahil, wala na tayo ba pang minimiti ngayon eh. Mapasalamatan natin ang Diyos sa ating mga buhay. So, mainly in this end times, ano nangyari na naman sa Cebu? Past few days, Thursday, marami pa lang hindi nahukay na landslide. Nag-flooded. Sa bansang Pilipinas lang yon. Amen? Marami pang patay na hindi nakukuha. So, tayo pa rin dito sa lugar na ito ay nagpapasalamat sa Diyos dahil wala lang. Ang mga nangyayari sa iba-ibang bayan ay naranasan nila katapos lang ng lindol, katapos lang ng kalamidad, mayroon na naman pumasok ang January, still the same. Why? Ano pong pinapahiwatig ng Diyos? Ano pong nangyayari? Ayaw ng Diyos ang idolatry. Ayaw ng Diyos pagsamba sa mga gawa, alikha ng tao. Katapos lang din ng piyesta ng Quiapo. Sino po nagpiyak-Quiapo? Hello? Sino nakipag-suguran doon? Na para lang makahipo ng mga bato at mga kahoy na nilikha ng tao. Yun ang kamangmangan. Pero mapalad kayo, may narinig na kayo na ebanghelyo dahil abomination o kasalanan ang mga sumasamba sa likha ng tao. Nakuha niyo po? Ang sabi ng marami, paalaala lang doon yung paghipo sa kahoy, gagalikan o bato. Pero in Isaiah chapter 44, yun po ay kasalanan. Nakuha niyo po?
Dahil ayaw ng Diyos na may kapalit siya. Ang Diyos ay Espiritu. John 4:24, sambay natin sa Espiritu at katotohanan, hindi sa anyo ng tao na nilikha, nilalang lamang ng tao, inukit ng tao. So yun po isang bagay na ang Diyos po talaga ay hindi pumapayag ng kanyang mga nilalang magsamba sa lalang ng tao. Amen? Kaya hoping and praying na dito wala na po ganyang makamangmangan na kung mayroon pa tayong mga kahoy na inukit, mga bato, ibaon nyo na yan. Ha? Tanggalin nyo na yan doon sa lugar kung saan lagyan nyo pa ng sampagita, sindihan ng kandila. Wala na po tayo sa ganyang paniniwala dahil kasalanan po yan sa Diyos. Amen. Gusto nyo na makalaya at gusto nyo biyaya, pagpapala, pagsama ng Diyos sa inyong buhay, tanggalin natin ang mga bagay na gadlang ng paglapit, paghari ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya praise the Lord. Thursday, mayroon kay Bible study. Last sa Thursday, nakamonitor din ako. Friday, mayroon din. Saturday, salamat sa mga kapatid na nag-intercede. Nakita ko kayo kung sino kayo dito. Salamat na yung buhay nyo, small sacrifices to come and intercede in behalf of the church and the body of Christ. Yun po ang gusto ng Lord, may namamagitan, may nananalangin. Amen? Sabado ng umaga, nandito po sila, hoping and praying na makapunta rin ako, bigla na lang din. Nakuha niyo po? Kasi yun ang gusto ko, may namamagitan corporately. Dahil hindi pwede ang church, na may church na walang may nananalangin. Dahil ang tagumpay po ng isang church, may prayer warrior. Amen? Salamat sa buhay ni Atelina, sa buhay ni sino man sa kayo yesterday, alam niyo yun kung sino kayo. I pray na marami pa maging tagapamagitan para sa church, sa body of Christ, ay higit sa lahat para sa kanilang pamilya. Amen? Kasi ang pag-pray po dyan, na mamagitan para sa lahat, iyon ang pinakasusi ng blessing sa isang church. Kaya nakita niyo si Jesus nung nagalit siya, my house is the house of prayer. Hindi po palengke. Kaya lagi yung ating lugar panambahan may nananalangin. Dahil ito po makita nyo na, ang mga kaluluwa po, magulat na lang kayo, dadalhin sila ng Diyos sa totoong church. At sinasabi ko sa inyo, where the Spirit of God moves, the Holy Spirit itself, doon tayo pupunta. Dahil may paglago. Hindi lamang pagdami ng mga bilang, paglago na maging mature ng isang Kristiyano. Hindi uhugin. Hello? Hindi po matampuhin. Hindi po madaling offended. Nakuha niyo po? Dahil kung tumatanda ka na bilang Kristiyano, hindi ka na nasasaktan basta-basta. Maramdamin. Madaling na-offend o madali pong, sakit-sakit. Hindi ko, sinabihan akong pangit ako eh. Yun. Di po ba? Sinabihan ka pangit, nagwala ka na. Hindi, wala na tayong ganong sistema. Pag sinabihan ka pangit, si Satanas lang yung pangit. Dahil ako, anak ng Diyos, nililok ako, kamukha image and likeness of God. Amen? You know how to respond sa mga marinig nating mga sabihin ng kung sino man, dahil alam mo kung ano ka at sino ka sa harapan ng Diyos. Amen? So, salamat sa mga has family. Di po ba? Kayo, nagpresenta ba kayo dito, makakanta kayo? Wala. Wala talaga. Mahihiyain kayo. Naintindihan niyo po? Ano lang naman, pastora, pwede kami mag-offer, magkanta. Wala eh. Taga-upo lang kayo dyan, sige lang. Di po ba? Sila po eh, pwede kami kumanta. Nakita niyo po, yun po ang maganda kasi their heart are willing to offer. Kahit maigsiman kanta na yan, papasalamat sa Diyos, ino-honor po ng Lord yan. Amen? Hindi kasi nahiya ako eh. Hanggang ngayon, puro kahiya eh. Hanggang ngayon, kailangan mo talaga maging matapang patungkol sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya tunay nga po na puno na tayo, oh. Diyan, mapupuno rin yan dyan. So, ako po nagagalak sa Lord at yung puso ko kanina, nakita ko na papasukan ng mga kaluluwa. Nandun pa yung mga teenager na sa likod. Kung sino man nagdala sa kanya, mapalad ka dahil yan, may kaluluwa yan.
Ilan yung mga teenager dyan na mga binatilyo na nandoon lagi yan sa anong laro doon? Ha? Doon yun, may bayad pa nga. Tapos, nakuba na sila doon. Wala may nag-ahon sa kanila doon. Nadalin sila sa bahay panambahan. Ngayon, kung nakita sila, narito, naiyak po ako sa Lord. Dahil may mga kaluluwa yan. Amen? Kaya praise God, praise God, praise the Lord. Dahil tayo po hindi pinagkulang ng Panginoon. Amen? Kaya sa inuman bago dyan, salamat sa buhay nyo. Mithiin nyo na patuloy kayo magpuri sa Panginoon, magpasalamat. Salamat po sa taga Black Zero. Nandito, dati isa lang siya. Ngayon may kasama na siya 4. So nagmumultiply sila. Una niyang atin, siya lang. Pangalawang atin, kasama na yung isa. Ngayon, 4 na. Yun pong kilos ng Lord. Nangyari din po yan sa kay brother, sa mga Osea family. 8 sila, isang pamilya. Pag yan nakapasok sa kaharian ng Diyos, libu-libong anghel magdiriwang. Amen po ba? Kaya isa lang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Iyon pong minimiti ng sino man na nakakilala na sa Panginoon. So how about us here, church? That's why the Great Commission was teaching last Sunday, hoping na hindi nyo binaliwala yun. Remind your children, remind your loved ones, remind everyone, kung nanghina, lulupay-pay, nag-backslide, remind them to be restored. I-restore sila ng Lord through your prayer and encouragement na balik sila sa Diyos. Hindi tayo okay lang. Walang okay pag hindi mo sila pinalalahanan na mayroon pong impyerno na patunguhan. So, saan yun? Yun ang topic natin ngayon. 2 topic natin ngayon. Pero, unahin natin yan sa kadahil po, mahalaga paalala lagi. So, praise God. Amen? Hallelujah. So, thank you, Lord. Dahil dito na naman muli kami. Parang kahapon lang yung linggo. Linggo na naman. Pero, hindi kami napapagod, Panginoon, dahil para sa iyo to, sa gawain mo, sa iyong nais, sa iyong kalooban. Samahan niyo po sa panalangin. Dudulog tayo sa banal na trono ng Diyos. Tunay nga po, Ama, sa pangalan ni Jesus, we are here gathered in your name, in the name of the Lord, in this place. Salamat, O Diyos, sa pribileyo na pinagkaloob mo, binigay mo na sa iyong mga anak, sa iyong mga manggagawa sa obasan, O Diyos. Tunay nga, Lord, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Apart from you, we can do nothing, Lord God. Kaya, salamat, O Diyos, ikaw puno ng ubas. Kami ang mga sanga mo, Panginoon. Wala kami ibang minimiti, makalakad kaming matuwid. Makalakad kami, may katwiran mo, may kabanalan mo, may kaayusan, to be image and likeness of yours, O God, na makita sa amin ang liwanag mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, ang iyong ebanghelyo, yung paabot, paalala, patuloy namin, Lord God, na tinataas ito sa iyo, na ikaw din, Panginoon, magpaunawa, magpaliwanag, the spirit of wisdom and understanding to your people, O God, to your church, na patuloy nila maunawan, maintindihan kalagahan ng buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa banal mo Espiritu Santo. Holy Spirit, we welcome in this place. Continue to give assistance, learning, everyone, Lord, na sila, Lord, matuto, magkaunawa, the spirit of understanding, the spirit of wisdom, knowing their ears, and maintindihan nila, Lord, makarinig sila, makaunawa sila, O Diyos, na pagpahalaga mo sa kanilang mga buhay. Kaya, Lord, thank you so much for the things you have done today. You are a wonderful God we serve. Salamat, Lord, kahit sa awitin pa lamang, sa pag-worship pa lamang, Lord, you touch our heart, O God, na ikaw pa rin, O Diyos, tunay nga aming pinupuri, sinasamba, pinasalamatan, kahit sa aming pagpuri lamang, Lord. We thank you so much, O God, na ito lang maibigay namin sa iyo. Panambahang ito, Lord, ito lang maibalik namin sa iyo, Lord God, na sama-sama kaming mga anak mo narito, na isa lamang mithiin layunin, Lord, maglingkod sa iyo, sumunod sa iyo, at hanggang wakas ng panahon, Lord, ikaw pa rin ang Diyos na aming pinaglingkuran, Panginoon. Kaya salamat sa salita mo, Diyos. Pagpalain mo ito upang patuloy namin, Panginoon, maunawaan na ikaw ay nagpapaalala, nagpapahalaga sa bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So, ang sabi po dito umpisan ko muna ito sa pahayag 20:15. Ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay ay isinapon sa lawa ng apoy. So, mabigat kaya ng Saan ito nababasa? Sa Revelation chapter 20, verse 15. Pahayag.
Ha? Revelation, pahayag. Mayroon? Okay. Ano nakasulat, church? Ano pong sabi? Okay. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay tinapon sa lawang apoy, pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ikalawang kamatayan. So, yun po ang problema, church, kasi akala natin ngayon nabubuhay tayo, pag namatay tayo, akala natin wala tayong haharapin. Makinig kayo dito, mga teenager. Huwag muna tayo dyan magkwentuhan. Dito. So, ibig sabihin, pag namatay ang isang tao, may pangalawa pang haharapin. Hello? So, yung sinabi, pag ikaw hindi nakasulat sa aklat ng buhay, the book of life, it means wala kang bahagi sa karya ng Diyos. So, nagmimiti ka ba ngayon ng pangalan mo masulat sa aklat ng buhay? Of course, lahat po tayo, ang mithi ng bawat isa, your name written in the book of life. So, ano pong pahayag? Ano pong pinapaabot ng Diyos? Sabi nga dyan sa Revelation na you need to have that name written in the book of life para po ikaw may tiyak ka na makapasok sa karya ng Diyos. So, lahat ba dito nagmimiti, masulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Of course, all of us. Ayaw natin ng dagat-dagatang apoy. But you need to comply the instruction of the word na kailangan natin ay mabuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. So, paano ba tayo mabuhay sa paanan, sa nais ng Diyos na buhay? Sige, magbabasa muli tayo para alam nyo kung saan nakasulat yun. Sabi po dito, ano pong sabi dyan? Kasi ang dami po nating makukuha na ng Bayag 2015. O ng Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Na babalik po ang Panginoon. Sige po, nandiyan na po tayo, Luis. English kasi po yung aking, maganda yung Tagalog. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Bababa ba? Hindi. Sabi kasi nakasulat ito. Kaya take note. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. So, mayroon pong mangyayaring ganito. Handa na ba tayo? Kung madatnan tayo o hindi, as long as you are prepared, your name is written in the book of life, wala ka na alalahanin. But, tuloy natin basa, ang mga namatay na, balik muna sandali, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. So, it means, halimbawa, namatay ka ngayon, bubuhayin ka pa pala muli para harap ka sa judgment day. Nakasulat po eh. So, hindi natin pwede baliwalain. O sige, tuloy natin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon, ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa impapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So, ibig sabihin ng mga namatay, bubuhayin ulit. At yung mga nanampalataya kay Jesus, sasalubong. Hello? So, mag-isip tayo ngayon. Sa akin, hindi ko na iniisip yan. So, salubungin mo no hindi. As long you are prepared. Yung buhay mo ngayon, inalay mo na, hinandog mo na, ibinigay mo na, sinuko mo na sa Diyos, wala kang dapat alalahanin. Ano man oras panahon yan, as long your life belongs to God, wala ka na dapat problemahin. So, yun po. Magkasama ang Panginoon magkailanman. So, may drone pa ba, Kuya Luis? Tuloy natin. Sige. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamagitan ng mga aral na ito. Kaya may turo, aral. Amen? Tuloy lang. Kaya, last na yan. Okay. Sige. So, binibigay sa atin ngayon yan
para po God remind His people that God will return. Babalik po ang Diyos. So, hindi pwedeng hindi siya babalik. Mayroon na tala, nasulat, recorded. So, kung hindi ka pa aware, ngayon ka lang nakarinig, nagsisimba ka pag linggo, may relihon ka, pero hindi kinabago ang iyong buhay, gumagawa ka pa rin ng hindi tama at maling gawi, it means your name blotted out. Wala kang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya God reminds His people today na kailangan po natin maunawaan ang Diyos po nagpaalala lagi sa bawat mananampalataya na babalik po siya. Do you believe? O gusto mo na lumisan na kaagad? Ready ka na ba? Halimbawa, matulog ka na, hindi ka na magising. Ready ka na ba humarap sa Diyos? Hindi pa, of course. Dami mo pa utang eh. Ha? Hindi lang utang na pera eh. Dapat marami ka pang gampanan pagiging mabuting tao sa iyong kapwa. Amen? Kailan ka lang ba naging mabuting tao sa iyong kapwa harapan ng Diyos? Church. Kasi kung anong tinanim natin, yun ang anihin natin. Kung ikaw ngayon po ay nananalangin para sa lahat, of course, ibig sabihin may pag-ibig ka sa kaluluwa. Pero kung wala ka pakialam, at hindi ka matuwid, o wala kang pananalig o panampalataya sa Diyos, sabi ko, faithful and righteous. Makikita lamang sa tao na sumusunod sa Diyos. Ang pagiging matuwid at pagiging faithful. Ano ang faithful sa Tagalog? Oh, tapat. Kung ikaw ay tapat at matuwid, it means ikaw po ay obedience na sa salita ng Diyos. Ikaw po ay disciple na ibig sabihin may pananampalataya ka na sa Diyos. Ayun po ang ibig sabihin. Pero kung hanggang ngayon, kung pinili ka ng Diyos at ikaw inabot na, ikaw nakarinig na, at sumunod ka na kaagad, it means ang iyong pangalan ay recorded na sa kaharian ng Diyos. Amen? Pero pag hindi ka tumugon, sumunod, lumapit, walang pananampalataya, hindi talaga masulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi sabi, may aklat ng buhay, the book of life. Matalakay natin mamaya kung saan yan. Sa book of Daniel, chapter 12, nandun din yun. Kaya mga kapatid, chosen by God, kung ang pangalan mo ay nakasulat na sa book of life. Dahil po yun ang nais ng Diyos. At mapatunayan din na ikaw po ay ligtas na, you're saved, it signifies that your name is written in the book of life. Sino pa gusto na maisulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay? Of course, all of us. Pero kailangan natin sumunod. Kailangan natin gumawa ng mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa puso ng Diyos. Amen? So wala na tayo dun sa pag-ugali na hindi tama. Kaya ngayon, Revelation 20 na sinabi, your name should be written in the book of life because there's everlasting life na tayo harapin natin sa ating kamatayan. So wala tayong dahilan sa Diyos. Kasi sabi nga, sino mang hindi nakasulat, ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. So God reminds people for everything. Natalakay na natin ang Thessalonians chapter 4 verse 16, right? So, ito po yung nagpapaalala na babalik po ang ating Panginoon Kristo. Sabi po dito, yun nga, nabasa natin kanina na siya po ay bababa. Specific signals na ang boses ng anghel ay ito po ay magbibigay paalala na ang Diyos po ay darating na. At saka po haharapin niya kanyang mga anak na tumugon sa kanyang nais. 1 Corinthians chapter 15, basahin nga natin to. Sige po. Verse 51.
going to 53. Unang Korinto 15. Page 51. Hindi, 15. Verse 15. 51 to 53. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. So, ito po isang bagay. Sige, tuloy natin muna basa para mapaliwanag natin mabuti. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok, at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. So once you know the Lord Jesus in your life, you have relationship with God. Kasi sinabi dyan na ano pong mangyari? Yung katawan natin maging, hindi mabubulok, maging immortal. So naniwala ba kayo niyan? Na isang iglap, isang kisap mata, when the Lord's come, isang iglap po, ito pong misteryo na sinasabi na become immortal sa huling kapanahunan. So, hindi nabubulok na yung katawan natin dahil ito po ay maging transform. Hindi transformer, ha? Matatransform tayo sa immortal being. So, biro mo kung maabutan pa natin yung sitwasyon na yan, hindi ba tayo matutuwa magagalak dahil maranasan natin yung sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko, habang binabasa ko ito, hindi na rin pala problema pag namatay ngayon ng isang tao. Amen po ba? At nakakilala sa Diyos, at naging totoo sa Diyos, at may pananampalataya sa Diyos, bubuhayin siya ulit upang makasama sa mga kasama ni Jesus sa impapawid. Sila po una bubuhayin. So kung ikaw kilala mo ng Diyos, wala ka na sa kasalanan, nung ikaw ay namatay, naging matuwid ka, naging righteous. Wala ka na dapat alalahanin. Why? Dahil tiyak ka na makapasok sa karyan ng Diyos dahil ginising ka na. Binuksan muli ang langit sa iyo na upang ikaw, the wages of sin is death. Kaya nga, ano man ang kasalanan, ito po kamatayan. Kaya nga, you are judged according to our deeds. Kaya nga, ingatan nyo na ngayon yung mga gawin natin. Kilos galaw natin, pananalita natin, anong klaseng uring tao mayroon tayo ngayon. Character, attitude. Kaya nga, the old has gone, the new has come, we are in new creation. Kaya nga, ang mga Kristiyano na sinasabi kilala na ang Panginoong Kristo, hindi na magalitin. Tanong mo katabi mo, magalitin ka pa ba? Ha? Ano daw? Ano sagot? High blood? Huwag kumain ng baboy para hindi ma-high blood. Ano? Ha? Yun po yun. Biro mo, no? Bakit madali tayo carried away ng ating feelings and emotion? Kunting bagay lang, nag-i-erupt tayo para tayong volcano. Kaya mo, mayon ngayon, nagagano na naman. So, yun din po sa mga nilalang ng Diyos na kunting bagay lang sumasabog na. Amen po ba? Kasi yung galit, madaling magalit, madaling mainis, madali pong maapektuhan ang kanyang damdamin, emotion, feelings. Kaya nangyayari ngayon na wala na. Nahulog na naman sa sapitan ng laman. Flesh. Amen? At nagkaroon na siya ng hatred, galit, puot, sama ng loob, hinanakit, bitterness, at yung nag-umuwi na sa murder. Di ba, pag galit na galit ka na talaga, mang-uumbag ka na eh. Nakuha niyo po, papatay ka pa. Kaya ang nangyari ngayon, yun, paano natin ma-overcome ang ating mga pita ng laman, the flesh. Kaya nga, hindi dapat humiwalay, pakipag-ugnayan sa ating Diyos. Kasi when you have the Word, always remind yourself na hindi yan sa Diyos ang mga gawang ganyan.
Kaya you need to, Lord, help me. Galit na ako doon sa aking anak eh. Wala na, Lord eh. Patulang ko na to eh. Nakuha niyo po, nung bago-bago pa ako sa Panginoon, sabi ko noon, hubarin ko tong abito ko eh. Manuntok muna ako eh. Nakuha niyo po? Pero, once na nagmamature ka na, naawa ka na doon sa nagagawa ng hindi maganda. Hindi mo na siya napapatulan, hindi mo na siya, ay tatawanan mo na lang, at tahimik ka na lang, dahil kung papatulan mo, talo ka. Tama po ba? Kahit anong gagawin yan dyan, mag-tumbling-tumbling man yan sa harapan mo. Hindi mo na lang siya pansinin o patulan dahil ang naisip mo, hindi ka magkasala at hindi ka mahiwalay sa Diyos. Pero kung mayabang ka, patulan mo na. Nakuha niyo po? Pero kung matapang ka, sige na. Iyon po tayong tao eh. Yung mataas ang ating ego ba yun na sinatawag na, hindi mo ako, wag mo kukantiin eh. Hindi kita papabayaan eh. Ganon tayo eh. Pero pag nakilala mo na si Jesus Christ, the living example that have humility in His life, bagamat Diyos siya, nagpababa siya bilang tao, para papamarisan ng marami, image and likeness of God, na siya po ay Diyos, pero marunong siya magpakumbaba. Amen po ba? Kahit gaano tayo makasalanan, marami tayong nagawang hindi matama sa harapan ng Diyos, but the Lord our God forgive us. Naintindihan ba natin? Nagpatawad po ang Diyos sa ating mga buhay. Pinatawad tayo ng Diyos. Bakit tayo hindi marunong magpatawad? Sino hindi marunong magpatawad dyan? Umpisahan mo na magpatawad. Kaya ikaw hindi ka rin makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad sa mga tao nagkasala sa iyo. Sino hindi nagpatawad hanggang ngayon? Napatawad ko na pero ayaw ko siya kausapin eh. Hindi yun, wala dun. Ha? Mali pa rin yun. Pinatawad ko na, pero ayaw ko siya bigyan. Hindi ko siya bigyan. Hindi ko siya pagbigyan. Wala pa, mayroon pa rin sabit ang puso natin dyan. Pag nagpatawad ka, ipanalangin mo siya. Pakitaan mo siya ng kabutihan. Saan nakasulat yun sa Bible? Overcome evil by good. Mahirap po ba? Lalo, halimbawa, kapitbahay mo. Lagi na lang may kapitbahay dyan, nadaanan namin ni Sir nung isang araw pumunta kami dito. Dumumi yung aso doon sa harapan ng bahay niya. Winalis niya doon punta sa kabilang bahay. Nakita nung bahay na yun na winalis yung dumi ng aso doon sa bahay niya. Hindi sila nag-away. Yung aso yung naggawa ng kasalanan. Pero, ayan, saksi yan si Mother. Nakita mo, Mother, ikaw yung nag-aaway sila dahil sa dumi ng aso. Dahil sa kanyang harapan, nagdumi yung aso, winalis niya doon sa harapan ng iba. Nakuha niyo po? So, ano gagawin natin pag may gano'ng kapitbahay? Kuha ka ng itak, kagabulin? Wala. Kuha ka na lang daspan, ikaw na magwalis. Maliit na bagay. Marunong tayong unawa, pasensya. Kaya ba? Kaya? Hindi. Wala eh. Hindi akin yan eh. Sa aso yun eh. Nakuha nyo? Di putulan nyo na ng yung aso para hindi makalapit sa bahay nyo? Tama rin ba? Ayaw nyo rin, di po ba? So, overcome evil by good. Hirap, no? Hindi naman namin aso yan, ba't sa amin dumudumi? So, galit nga na doon sa kapitbahay. Ang maganda po, magandang loob, mabuting kalooban. Get the dustpan and walis, ikaw na gumawa para walang gulo. Tama! Yun po ang wala sa atin eh. Nagbibilang na naman tayo, hindi ko naman trabaho yan eh. Ba't ako magkatrabaho dyan? Nakikita ka ng Diyos kung kalooban mo malinis. Gawin mo na lang para sa kapwa mo dahil may pag-ibig ka sa iyong kapwa. Ayaw mo na siya mahirapan. Tama po ba? Kaya marami tayong simplang na buhay na akala natin tama. Nakita natin sa iba, sila, pero hindi mo nakita yung sarili, mas malala ka pa. Naintindihan po natin, church. Kaya ang huminto, talo. Kasi nainis ka sa kanyang. So yun ang sinasabi ko, pag nagpatawad ka, given na po lahat po yan. Forget everything na ginawa niya sa buhay mo.
I-trust God, God can solve the problem. God will erase, blotted out. Paputiin muli ng Diyos ang iyong puso, iyong buhay. Kasi po, binigay mo na sa Diyos. Amen? Some of us here, till this time, nakaranas kayo ng mga bagay mula pagkabata. Tumanda na kayo ngayon, hindi nyo pa rin maibigay-bigay ang kapatawaran. Dahil binubulay-bulay mo palagi. Binakabalik-balikhan. So, walang breakthrough, walang going forward. Kasi doon ka nag-focus. Kung nag-focus ka, sinabi ng Diyos, magpatawad ka, pagpalain mo, yun. Sinunod mo ang nais ng Diyos, maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? I've heard sa ating bagong mga attendee, galing po kayo sa oras ng himala. So, may himala ba? Oras lang. So, hindi tayo magkalayo. I have experience in that ministry also. But hindi ako nagtanim ng galit puot sa kanila. I move on, I forgive them, I pray for them. Walang nangyari sa aking mga bagay na binitawan. Kayo na mga nasa balyena na kayo, lumabas kayo, dilis na kayo ngayon. Biro mo yung deklarasyon ng church na yan sa mga umalis. Kasama ako dyan, sinabihan dilis. Hindi naman ako dilis ngayon, malaki pa ako sa balyena eh. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, salamat po na natauhan kayo how many long years. Magnanakaw na kasi sila mismo gayon. So, how many long years kayo na doon sa oras ng himala? 4 years. May exam pa rin yun. Yung pamangkin ko, 23 years. Naging pastor siya dyan. Lagi siya nagko-confine sa akin, tita, lalabas na ako. Matagal na kita pinapalabas. Ayaw mo. Sabi ko sa kanya, ito yung nabalikan lang natin ngayon. Kasi some of you coming from a church, galing tayo sa iba-ibang church, iba-ibang pastor, iba-ibang tagapagturo, na ang focus din ng marami sarili. Self-centeredness. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nagkamali ng lipatan kasi babalatan kayo rito. Nakuha niyo po. Wala. Yun po yung ibig sabihin. 23 years yung aking pamangkin na pastor doon. Na-intriga niya yearly 2 million. 2 million na napasok sa church. Ng church ng oras na yan. Sabi niya, ang laki ng pera ko yearly. Pero bawal ako kumuha dahil kailangan ni-intriga ko sa main church. Naghihirap silang mag-anak, pero kailangan pera sa main church. Paano naman sila nagtrabaho nasa bundok sila eh. Hanggang na one day namulat siya kasi mayroong attendee na mayaman, doon nakinig. Sa mayaman, siya pinabayaan, nag-handle ng 23 years. Nakuha niyo po. Sabi ko, labas ka na diyan, layas. So, nagtayo siya ng sarili na pangalan, nag-separate siya. Bakit ngayon hawakan niya mga pulis? Hawakan niya yung LGU, hawakan niya yung mayor, hawakan niya hospital, hawakan niya lahat. Eskwelahan. Sinamahan siya na Diyos. Naghihirap pa ba siya ngayon? Hindi. Why? Nakalaya siya 23 years later. Noon ko pa sinabi, ayaw makinig sa tita niya eh. Kasi bakit po ako lumabas? When the Lord spoke to me in my dreams. Pag hindi ka lumabas yan, para kay isang aso, nakakadena, na hindi ka makawala. Pag hindi ka, natumba na yung aso. Nakuha niyo po. Yun lagi ang panaginip ko na nakadena ako parang isang aso, na sunod-sunuran na sabihin ng amo ko. Sabi ko, Lord, ba't ganito lagi panaginip ko? Hindi pa rin ako sumunod kasi yung bitaw na curse na sinasabi, pag umalis kayo, nasasumpa na kayo. Biro mo, mga gano'n na sinasabi. Na naginip ulit ako. Alam ko ang Diyos na nagbigay sa akin ng kapayagan. Isa naman akong ibon na nasa loob ng hawla. Na hindi ako makalabas hanggang hindi ako lalabas. Pag lumabas ka, malaya ka na. So, tinanong ko ang Lord, ikaw na ba yan? Bakit pa ulit-ulit itong mga panaginip na ito? Lumabas ako. And then, ito na nga.
Wala magagawa ang kaaway dahil totoo ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos. Wala kang hangad sa kapwa mo. Sila mapabuti, mapaayos, mapagandang buhay at mailigtas sila sa nais ng Diyos. So wala, tapos. Bahay ko, pinagamit ko rin sa kanila yan. Kaya lang hindi tumagal ng 2 years o 3 years. Dahil ang taga-floodway noon, bumababa na. Natuwa, para malaman nyo kung sino si Pastora. Puno na po yung ang grahe namin hanggang kalsada. Nag-evangelize ako sa floodway. Ang floodway noon, may kahirapan din. Wala pa, mga lampara pa lang noon. Wala pang electrical. Pero, yung pamangkin ko na yan, nakasama ko na nag-evangelize, yun nga, sabi, 23 years na doon sa ministering yan. Nung nakita nila, sinausap ako na sila sa bahay na magkaroon ng gawain. So, tinurn over ko, pero hindi ka na pwede tumayo. Ano pa lang ako noon? Opening prayer. Hindi pa ako pastor. Kaya nakita ko, yung susulat, may special offering, may TV offering, may radio offering, may special o lahat na yata na offering sa kanila, 6 na offering. Pati yung mga taga-floodway nga wala, pasusulatin sa papel kung kailan magbibigay. Ang reklamo ko, dahil ako doon nag-aakyat na bahay-bahay, nakita ko nga walang mabigas, walang ulam. Kahit 5 pisong sabaw lang pupunta doon sa mga nagluluto, makabili lang ng 5 pisong sabaw. Tapos pasusulatin mo pa na magbigay kahit kailan. Basta nagsabi ka, magbigay ka. Nandun yung force. So sabi ko, sira ko na, wala na po kayo dito. Ayaw ko na sa inyo. Nagdesisyon ako. Puno na marami ng tao nadadala. Yun po ang huling ano. Yun po, wala silang nagagawa dahil ang Diyos po nagpahayag na sa buhay ko. So praise the Lord, natauhan kayo. 4 years, maiksi pa rin yun. Salamat sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Once you are true, serving the Lord your God, wala kang dapat alalahanin. Dahil po, bakit? Ang Diyos po kasama natin. Naging totoo ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya praise the Lord sa mga kapatiran na narito. Ano man ngayon ang inyong sitwasyon, kalagayan, question about your faith, continue to ask the Lord and ask the Lord, Lord, give me hope and strength to overcome my flesh. Kasi tayo maramdamin po tayo eh. Kung may question kayo kay Pastora, sa mga nagtuturo, sa mga pumupunta sa bahay nyo, open up, open your heart. Wala po yung doon ka pa magbulong sa kapitbahay mo. Kasi si Satan po gagawa rin niya ng eksena para to destroy one's personality. Pero tayo po hindi natin pinapayagan yung backstabbing, paninirang puri sa lugar na ito sa church. Dahil nais natin lahat po ay magamit ng Diyos at kagamit-gamit. Amen? Kaya yung sabi ko lang sa inyo, once you walk with God, church, mga tatay na bago dito sa lugar na to, ikaw ang haligi ng tahanan, ikaw po ang may authority for your family, ang nanay pong ilaw ng tahanan, gampanan nyo yan sa harapan ng Diyos. Makita nyo yung kilos galaw ng Diyos at kayo ay managumpay. Amen? Kaya hindi pa uli ang lahat. For a little while, there is suffering. Mayroon talagang pagtitiis, pagtsatsaga. But when you continue to obey and follow the Word of God Himself, makita niyo pong kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Kaya nga, when I look back, kung paano nabuhay kami, pagsunod, paglilingkod, nakita ko talagang kapangyarihan ng Diyos. Nakuha niyo po. Sabi ko nga, natalakay na naman namin ni Sir the other day, kasi nausap ko yun about sa bahay. Nasabi ko, ito, wala na ito dapat. Foreclose na ito. 4 years hindi kami makapagbayad eh. Delinquent. Wala, kulang eh. 4 estudyante mo, puro private school pa lahat. So, hindi namin yung mortgage na tupag. Kulang. Ang 1,000 lang monthly, hindi pa kami makabayad. Eh, na-born again. Natuto magtawag sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Manalig sa Diyos. Sabi ko, pumunta ka sa company mo. Sabi niya, deny, hindi ayaw daw eh. Pinapabayaran ko yung utang sa mortgage eh. Pangalawa, sabi ko, punta ka ulit. Hindi nga ayaw, pumunta siya ulit, deny na naman. Pray na naman ako, iyak na naman ako sa Lord. Nakaka-born again ko lang. Sabi ko, sige, balik ka sa Panginoon. Balik ka doon, nag-pray na ako. Pang 3rd time.
Mama, na-approve. Praise the Lord. Nakuha niyo po. Kahit ayaw ng company, binubuno ko, binabayo ko sa prayer, God answers prayer. Hindi na foreclose ang aming bahay. Binayaran ng Unilab ang bahay namin. Kaya nag-salary deduction na sa kanyang payment, sa kanyang payslip. So, hindi inalaw ng Diyos mawalan tarahan ng aking mga anak. Dahil nakilala ko na siya. Sabi ko, nang pumunta nga ako sa SSS eh. Kasi kailangan namin makiusap doon. Reconstruction ulit. Lulukso na lang kaya ako dito sa building na to. Yung mga isip ko pa, bago pa lang ako, hindi ko pa alam. Ang aking faith pala, wala pang kasing laki ng mustard seed. Pero pag uwi sa kwarto, iyak, Lord, saan patirahin mga anak ko? So yung natalakay muli na paalalasan ng Lord sa akin kung ano nang himala na ginawa ng Diyos sa aming buhay. Naintindihan niya po? Kaya ganun na lang si Pastora, ang tiwala, pananalig, panampalataya, hindi na po mawala yan. Dami nang ginawa ang Diyos na kabutihan. Kaligtasan ng aming kaluluwa. So that's why my heart always remind these people, kayo po ay mahal ng Diyos. Bigyan nyo lang siya palaga sa buhay nyo. Papahalagahan kayo ng Diyos. Amen? Yun lang talaga kulang eh. Pinalagaan mo pa yung sarili mo, yung gusto mo, yung nais mo, ikaw lang. Pero nais ng Diyos, mapaayos ka, mapabuti ka, hindi mo binigyan atensyon. Kaya marami po tayo, marami tayong pagkakamali, pagkukulang. Why? Nag-focus tayo sa ating gusto lang. Kaya nga, may halaga ang salita ng Diyos. Kaya nga, may nga Bible study. Kaya nga, yung topic nyo dito, nag-umpisa kayo ngayon sa Matthew. Ano na kayo? Matthew 11 na ba? Tama po ba, kuya? Matthew 11 na ba yung topic nyo? Hoping na hindi mabaliwala yung oras panahon nyo. Bigyan nyo attention yan, focus yan, ipamuhay nyo yan. Makita nyo ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Kaya bakit hindi ako nakikialam? Ba't wala si Pastora? Ibigay na rin doon sa mga marurunong na may katawagan para sila ma-develop din yung skills, ma-develop din yung calling nila. Pero tayo lahat tinawag ng Diyos to save soul for His kingdom. Hindi na upo ka lang dyan. Butas-butas na upuan, matagal na. Hindi ka pa nagsawa umupo. Tumayo ka. Tingnan nyo kung wala ka ngayon niyaya, may dala ka ba? Ha? Ba't ka nahiya magyaya? Naintindihan niyo po? Ako dati, pag niyaya ko minom, kaagad. Kasi kakahiya kayo sa kapitbahay, kakahiya sa kumpare. Kaagad, kasi kakahiya. Pag nakabasa ko ng salita ng Diyos, mas nakakahiya ang gawa ko. Kailangan ko sumunod sa Kanya na mabago. At doon ako ang God-fearing life at nabahay-bahay na ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. So mahalaga ang iyong papel. Remind them na may kaluluwa sila. Remind them na kailangan nila ang langit, hindi po ang impyerno. Tama po ba? Remind them ng reliyon hindi makapagligtas. Hindi makapagligtas po ang mga reliyon na nagisna natin. Makapagligtas ang buhay na binigay na ng Diyos, na ikaw na bago dahil sa salita ng Diyos. Amen po ba? May naunawaan ba tayo dito sa church na ito, church? May nabago ba? So, hindi ka na magalitin. Hindi ka na palaaway. Ha? Kunti na lang. Kunti na lang daw. Ha? Hindi ka na masungit. Ha? Hindi ka na mainggitin. Kunti lang naman. Sa magkakapatid, kahit sa loob ng bahay, pag binila ng isa ng damit, nagagalit yung isa. Mainggitan hindi. Pag siya lang binilan o binigyan atensyon, nagagalit ka hindi. Yun, marami po yan. Mismo sa loob ng tahanan natin, walang pagkakaisa dahil yung puso natin hindi tama. Mayroon tayong mga pag-ugali na hindi sa Diyos. Amen po ba? Dahil kasi sinasabi ko, mabuti kang tao, marunong ka magbigay, mapagbigay ka. Mas gusto mo sila masayahan. Mas gusto mo sila na lang muna para paubaya. Pero pag hindi, ako lang, makasarili ka. Mayroon ka self-centeredness, mayroon kang greed, na gusto mo ikaw lang pagpalain yung iba, hindi. Hindi sa Lord yan.
Amen? Pero dito ang prayer natin, lahat po, Panginoon, pagpalain mo, mga anak mo, mga babae at lalaki, naglilingkod sa iyo, sumusunod sa iyo, bless them, Lord, protect them, give them your healing, your power, Lord God, na they will experience your great works in their lives. Yun ang prayer dapat, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Sabi ko nga sa inyo, yung mukha nyo ngayon, yung mga patuloy na nag-aten, liwanag na eh. Dati nakita ko ang dilim. Mayroong something. Pero ngayon, unti-unti na nag-clear. Nagliliwanag. Why? Yung presensya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Ang malaga po ang presensya ng Diyos sa iyong buhay nakikita. Ang liwanag. Sino ba ang hari ng liwanag? Sino ba ang the eyes? Si Lord po, si Jesus. Kung siya na naghari sa buhay mo, wala nang karumihan, wala nang kadiliman makikita sa iyo. Nag-gets niyo ba ang ibig sabihin? Magliliwanag ka kahit saan ka pumunta, sa trabaho man yan, sa eskwelahan man yan, wala na pong makita sa iyong marumi. Dahil ang liwanag ng Diyos ang maghahari na sa iyong buhay. Salamat sa buhay ni Ate Baby, Sister Baby. Bakit? Maraming atake rin sa kanya, di po ba? Sabi, may COVID siyang katabi. Namatay yung katabi niya, siya hindi. Malapit siya doon sa may-ari ng langit at lupa eh. Sabi niya, may misyon pa ba? Marami pa tayong misyon. Mga apo mo lang, kailangan mo, kurot yan lagi sa singit yan eh. Para nakuha niyo po, mga pasaway pa yan eh. So, it means, isa ka mag-encourage sa kanila na kailangan nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Mawala man tayo sa ibabang mga mundo, naiwan mo sa kanilang legacy na may Diyos na magkaroon ng God-fearing life. So, yun na po ang pinakamabuti bilang magulang, bilang nanay, bilang lola. Yun lang din ang aking puso para sa lahat. So, saan tayo ngayon? So, yun pong mga kapatid, lahat ng bagay na nangyari sa ating mga buhay ay may pag-asa tayo kung magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Kaya, babalik ang Diyos o hindi? Ha? Makakasama ka ba pagbalik niya? Ha? O sige, magbasa tayo muna. Mayroon tayong babasahin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 14. Maganda itong binigay sa akin ng mensahe Tandaan ninyo ito, ang naghasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at naghasik na marami ay umaani ng marami. Ano kagad sa puso nyo, sa isip nyo? Ha? Tandaan ninyo ito, ang naghasik ng kaunti ay umani ng kaunti. Ano ang pumasok agad? Pagbibigay? O pera? O nagtatanim? Ano sabi ito? Tandaan ninyo ito, ang naghasik ng kaunti ay umani ng kaunti, at ang naghasik ng marami ay umani ng marami. Ano pang ibig sabihin? Giving? Or, sabi po ng verse 6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully, sabi sa English. So, sa pagbibigay lang ba yan? Sa pera lang ba yan? Ha? Yun po ba't patungkol lamang sa pera? Kung ang tinanim mo mabuti, anong anihin mo? Hindi ba kahit sa hayop? Alagaan mo yung hayop. Himas-himasin mo yan. Kung di susunod sa iyo yan. Nakuha niyo po? Pinakain mo yan. Alagaan mo yan. Kung hindi yan maging amo sa iyo. Yun po isang bagay na hindi natin natutunan. Kung anong tinanim mo ayong ahanihin. Kaya dito naman sa church, walang bawal sa pagbibigay. Walang bawal, sabi, bawal daw mag-tithes. Wala naman sinabi na bawal eh. Kaya naman, kung sinabi nyo 10%, kung balikan natin yung Malakay 3:10, ito po yun po in the Old Testament na patungkol sa mga Levita, yun sa mga priest, high priest. Pero, yung sinasabi nga pagbibigay, kung ano po ang puso natin, kaya natin magbigay, kung may 1 million ka ngayon, ibigay mo lahat, wala naman problema yun. Nakuha niyo po? Ha? Kasi sabi nga, whoever sows sparingly will also reap sparingly.
Hindi lang 10%. If you have more than enough, you give it all because yun ang puso mo eh. Nakuha niyo po ba? So, hindi po yung sinasabi na, bakit po sa verse 7 ng 2 Corinthians chapter 9, give as you can decide in your heart, not reluctantly or under pressure because God loves a cheerful giver. Ano po sa Tagalog, Luis? Ano sabi? Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan na walang pag-atubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may. Kaya huwag ka na magbigay sa church kung wala namang galak sa iyong puso. Napilitan lang isa kasabi kasi magbigay eh. Tulad niya, di ba? Susulat ka, magbigay ka talaga. Hindi kayo magsaya dyan kasi pati sing-sing ko nun, bigay ko kasi wala akong pambigay ng ano kasi kailangan may alas kayo, hikaw kayo. Pitasin nyo na para may bigay. Kasi wala ka pera eh. Grabe naman ko si Lord, hindi na ako babalik dito. Yun ang scam eh, no? Scammer. Pati alas mo, rilo mo. Eh, bayaran no ng kuryente, pambayad ko 500. Kailangan daw ibigay kasi daw atas daw ng tatay. Sabi ko, Lord, bakit ganito turo sa Bible ba yan? Eh, hindi ako nagbabasa pa ng Bible masyado. Wala. Akala ko sa Bible eh. Pero sabi dito, ang bawat isa sa inyo magbigay ayon sa sariling kapasyahan na walang pag-atubili at hindi sa pilitan. Kaya dahil mahal ng Diyos ang nagbigay na may kagalakan. Kaya God loves a cheerful giver. So hindi rin matutuwa ang Diyos kung nagbibigay tayo na sa pilitan at wala mula sa ating puso na malinis. Kahit piso lang yan, kung mula sa pusong malinis yan, yun po kinalugdanan ng Diyos. Amen? Sabi po sa verse 8, God can bless you abundantly, so you always have enough for every good work. God's provision. Amen? Yun po sa Tagalog. Balik tayo sa Tagalog kasi para maintindihan nyo, Pilipino tayo eh. Ang magagawa ng Diyos na ibibigay sa inyo, ang higit pa sa inyong mga kaya wag ka na mag-worry, ha? May problema ka na naman sa pera. Para sa lahat ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Karanasan po namin ni Sir yan. Kaya sobra-sobrang bigay ng Diyos to share to other people, hindi sa sarili. Naintindihan niyo po? Mahirap magyabang pero totoo. Nang Diyos po nagpo-provide sa totoong naglilingkod, nagmamahal sa Diyos sa kapwa. Sobra-sobra. Higit pa sa inyong mga pangailangan para sa lahat ng panahon. Take note, sa lahat ng panahon, hindi lang Lunes, hindi lang Martes. Lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ng iba. So, bakit ka pinagyaman ng Diyos? Bakit ka pinasagana ng Diyos? Para matulungan Parang hindi nyo narinig eh. So, naintindihan nyo na ngayon. Huwag kang maging maramot. If you have share to other people na nakita mo kahikahos. Dahil sila, pag nabigyan mo yan, na-resolve ang problema niyan, magpasalamat sila sa Diyos sa buhay mo. Yun po lagi. Magpasalamat ang taong yan, pamilyang yan, sa Diyos dahil sa buhay mo. So, recorded na sa langit yan. May pangalan ka na ikaw ay mapagmahal at mabuting tao. Amen! Yun nga, kung anong tinanim mo, anihin mo. Sige pa, mayroon pa, Kuya Luis eh. Sige, verse 9. Gaya na sinabi sa kasulatan, nabigay siya sa mga dukha. Yun, di ba? Nang sinabi sa kasulatan, nabigay siya sa mga dukha kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabuting. Yun po yun, mga kapatid. Kung anong tinanim mo, anihin mo. Kaya po ganun ang Panginoon sa atin. Kaya nga, sabi, righteousness and generosity. Yung pagiging matuwid, matulungin. Si Apostle Paul, nagtuturo po siya ng kabutihan, lalo na sa mahihirap na kailangan ang endurance ng mga taong ito, matulungan natin sila na maging matuwid through our lives. Kaya, in verse 10, sabi po dyan, God supply resources for the sower, so you can be enriched for all
liberality causing thanksgiving to God. O, yun ang sinasabi ko kanina. Pasalamat sa Diyos. Verse 10. Ang Diyos na nagbigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga... O, kaya tama na yung hinampo sa Panginoon, ha? Mayroon ako nadama kasi in the Spirit na mayroon naghinampo dyan kasi hanggang ngayon wala pa rin. Sige. Gaya na sinabi ng kasulatan, ng bigay siya ng mga dukha kailanman na hindi makalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Sa verse 10, sabi po, Luis, sige. Ang Diyos ang nagbibigay ng bini sa magsaka at tinapay na makakain, ang siya rin nagbibigay sa inyo mga pangailangan para lalo kayong makatulong sa iba. Verse 11, sige. Glory to God. Verse 12, 14. So, yun po ang pagpasalamat natin sa Panginoon. Nabasa ba natin? Hindi. Kaya nga, ang lahat ng bagay na ito pinapaalala ng Diyos sa ating mga buhay para po sa gawain ng Diyos, para hindi tayo mag-struggle, magtulungan po tayo. At sabi ko nga, kung marami lang tayong natuto na magbigay, lahat po natutulungan natin. Lahat po, kung anong kawalan ng iba, kapunuan din natin kasi gagamitin tayo ng Diyos. Amen? Kagaya po ng mga family. Nung narinig nila na napapagawas ang church, through Sister Baby, Ate Baby, nag-umpisa na siya mag-roll call sa kanyang mga kamag-anak. Lahat po na mga mahal niya sa buhay. Binubulabog niya para magbigay sa church. Nakuha niyo po, yung generosity sa puso niya, yun po nakapalaganap. Kaya siya na rin ngayon nagsabi na maganda na pala yung church. Kasi may bunga naman yung kanyang tinanim. Nakuha niyo po. So hindi lang siya ang mag-ani, dahil may silong na maganda, yung marami pang makakinabang na mga taong papasukin ng Diyos sa lugar na ito na hindi na sila mahirapan. Tama po ba? Kaya thank you so much sa pamilya nyo. Hindi na yan, nakatala na yan, hindi na makalimutan kahit kailan pa man. Amen. So, yun po mga kapatid. Yung generosity na tinuro na ng Diyos sa ating mga buhay, hindi na po mawawala yan. Dahil naturuan na tayo na mapagbigay. Kaya kanina, sinabi ko nga sa inyo na all these things that happening in our lives today, mapalad pa rin tayo dahil marami na nangyayari sa ibang sulok, sa bawat lugar, pero the Lord our God spare His people in this place. Ang mga kapatiran ngayon dito, nagkaroon na sila ng faith, nagkaroon na sila ng righteousness, nagkaroon na sila ng kaligtasan, at nagkaroon pa sila ng obedience sa Panginoon, at nakilala nila kung anong kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. So wala dapat tayo alalahanin, mga kapatid. Dahil kung patuloy tayo nagwo-worry, hindi natin makamtan yung pangako ng Diyos na maging immortal. Hello? Naintindihan ba natin? Yung ating mithiin na maging immortal, na pagdating ng Panginoon, sa salubong po tayo. Isipin nyo araw-gabi yan, Lord, gusto kita makita ng mukhaan. Gusto kita masalubong sa impapawid. Kung kunin mo man ako ngayon, Lord, alam ko bubuhayin mo muli ako. Do you believe? Yun po ang nais ng Diyos sa ating lahat. Matuto tayo sa kanyang salita. Magtiwala, manalig, manampalataya, maging matibay ang ating muog. Ibig sabihin, the rock of our foundation is the Lord our God. Siya ang batong panulakan sila. Siya yung ating sandalan. Nakuha niyo po ba? Jesus, our strength. Siya lang ang pag-asa. So ano pang hinahanap natin, church, sa ating mga buhay? Healing? As the Lord's hands to take full control, total completeness our body, spirit, and soul. Kaya nga, practice natin yung ating faith. Kaya every time na may naramdaman tayo sa ating mga katawan, ilayan siya po yan. Use your authority. Acts 1:8, if the Spirit of God is in you, you have authority and power. Nakuha niyo po. Kung ang Espiritu ng Diyos nasa iyo na, Acts 1:8, you can do the things that God has written in the Word of God. Kaya kasi Jesus nagpapagaling, nagpapalaya, nagliligtas, nagbibigay buhay. Kaya kung naghari ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, you have the authority. Marami na sa inyo dito ang napalaya na. Kaya lang, kunting bagay lang bumalik. Ha? Bumalik ulit. Hindi maka-forward, o hindi makapag-breakthrough. Why? Para panay ang lingon eh.
Tuloy-tuloy. Huwag na tayong bumalik pa sa lusak ng putik ng kasamaan. Hindi mapigilan, pastora eh. Kaya nga, sabi ng iba, sa pataling kumakapit, ano ba yun? Oh, sa Diyos tayo lalapit, hindi sa patalim. Antay ka lang, kasi kagaya pag sinabi mo, agad na, now na Lord, now na, kailangan ko ngayon. Wala kang patience. Kaya tinuturo sa atin, patience, self-control. Kunting bagay lang, ayun again. Walang kakaamuhan, galit ka agad. Amen po ba? So anong gagawin natin, church? Maging mabuting mananampalataya. Para pagbalik ng Diyos, sasalubong tayo sa Kanya na may galak. Ang tungkol naman sa pagbibigay, hindi lamang sa pera yan. You know how to seed sa kabutihan sa kapwa. Kung anong tinanim mo sa kapwa mo, someday, aanihin mo yan, naging mabuti yung pakitungo mo. Naintindihan ba natin? Kasi sabi ng Panginoon, hindi kaya ka pinagyaman para gawin mo sa mabuti. Hindi sa sarili lamang. Amen po ba? Praise God. Praise the Lord. May naintindihan ba tayo ngayon? Bukas ba mabait ka na? Ha? O pasaway pa rin? Natatawa kayo dyan. Bahala kayo. Basta hindi ako nagkulang sa pagturo sa inyo. Amen? Kayo pa rin ang magdesisyon. It's a free will. Salvation is a gift. It's a free will God has given to all of us. But it's up to you kung lakaran mo ang nais ng Diyos o ang kalooban ng Diyos. Amen? Nakakalungkot kasi maraming churches kaya sa paligid, sa buong mundo, naging alipin ng marami, dahil anong sabihin ng puno, binababa doon sa mga attendee, at sila po yung nagpayaman. Sila po yung nagana. Mga attendee, por pabor pa rin. Naintindihan niyo po? Pero, naunawa namin sa salita ng Diyos, nais namin maahon lahat sa kawalan kahirapan, the spirit of poverty, kahirapan, mawala na sa bawat isa. Buhay. Ang Diyos na may-ari, malalang ng langit at lupa, nagbigay buhay sa atin, yun po ang pasagana sa atin lahat. Amen? Kaya nakita niyo ba si Pastora niyo na humihingi doon kay Sister Helen na pang gasolina o pang ulam o pang basahe? Wala. For so many long years, mansarili, wala. Sabihin ko lang, Sister Helen, papintura tayo, Sister Helen, bigyan mo yung gagawa ng, bili ng pintura, bili ng, hindi napunta kay Pastora. Bigyan mo sila, dagdag doon sa pagkain. Bigyan mo, wala tayong gas, wala tayong pambayad sa bills. Yun lang ang papel. For so many long years, 2006 pa yan, hawak ni Sister Helen yung kabanang yaman ng Diyos. Hindi kami nakikialam na bigyan mo kami o pahingi dyan ng allowance, never. Alam nyo yun, di po ba? Mag-message lang ako, mayroong tayong kapatiran na kailangan, bigyan mo, sobrihan mo. Paano tayo makapag-share sa ating mga kapatiran na kailangan kung wala naman may nagbibigay tulong? Kaya yung binibigay nyo na tulong, we share to the other people na nangailangan. Hallelujah. Kaya ngayong taon na ito may magpapakasal. The problem is, kulang ang kanilang finances. Kaya ba natin tulungan? Kung di naman tayo tumutulong dito sa church, paano natin sila matulungan? Yun po, kaya hindi bawal. But we need to help one another para matapos na gusto may magpakasal but wala silang panggastos sa kanilang mga dokumento. Kaya yung share nyo, babalik din natin sa ating mga kapuspalad ng mga kapatid na nangailangan. Someday sila naman ang makakatulong. Naintindihan nyo po ba? Yes. Yun po yun. Kaya kung anong tinanim nyo, inyo din, aanihin. Kaya salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Salamat sa Diyos sa inyong mga gawa. To love God, to love one another. Kaya praise the Lord, church. Maliit man tong church na ito, ngunit malaki ang Diyos sa lugar na ito. Whatever the needs of these people, God will supply all your needs. Amen? Kaya everything in God's hand in this place. This 2026, the year of the Lord, not the year of the horse, but this is the year of the Lord always in our
needs. Amen? Kaya praise the Lord. Wala po tayong ibang minimiti ngayon. Lahat po mailagay sa maayos na buhay. Lahat po mapapala. Lahat po magagaling sa anumang karamdaman sa kanilang mga katawan. Amen? Kaya, ano ang gagawin natin, church? Ha? Ano ang gagawin natin? Believe in God. Trust in God. Worship Him in spirit and in truth. Through your life. Paano mo siya i-worship? Paano mo siya sambahin? Kung di mo rin pinalaga ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya wala ka ng ibang mithiin ngayon. To be true, maging righteous, matuwid, banal, sakdal, ang iyong pamumuhay. Buksan ko man ito dito ang aking, sabi dito, be holy because my Father in heaven is holy. Maging banal, sakdal, matuwid, walang kapintasan. So, yun lang susi. Pag wala ka ng kapintasan, wala ka ng karumihan, ikaw po makatala ng iyong pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Hindi ako magre-record sa iyo. Siya na nakakilala sa iyo. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam ang gawa nyo pag umuwi na kayo sa inyong mga tahanan. Hindi ko alam ang mga pagtalikod nyo. Pero kilala at alam ng Diyos kung anong mga gawa nyo. So we are here to remind His children that God is alive, God is faithful and true, God is holy, and God will provide all your needs. Amen! Ano pang hingin natin, church? Ano pang minimiti natin? Mabuhay tayo may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kahit nagtatrabaho ka, kahit sa bahay ka lang, kahit nag-aantay ka lang ng oras at panahon mo na babalik ng Lord. Kami ni Sir, yun na, Lord, naantay ka namin. Pero hanggang bigyan mo kami ng buhay, susunod pa rin kami sa iyo. Nothing else. Amen?